Sa kaibigan sa public transportation, ang presidente ng AltoDAP, walang iba kundi si Caboy Vargas. Caboy, magandang hapon. Salamat sa Magandang umaga pagkakataon. po. Ay, magandang hapon pala, Kernel, at saka yung taga-subaybay at saka yung taga-pakinig. Caboy, Magandang hapon po. Yes po. sumama ba kayo sa Tigil Pasada? Hindi po. Okay. Hindi po ako sumama dahil unang-una po, ang lagi ko po sinasabi rito, kung tayo'y mag-i-strike, sino po ang pahihirapan natin? Ang mga mananakay natin. At sa akin naman po, kung tatanungin niyo po ako, hindi po kasalanan ng ating mga commuters at pasahero itong nangyayari sa ngayon. Opo. Dahil po ito ay buong mundo naman po ito, hindi lang po sa Pilipinas nangyayari sa ngayon ito. Ngayon, napakit po natin lagi. Parang ang tingin ko po dito sa strike na ating ginagawa ng ating mga kasama, sana pag-isipan nila. Parang ang lagi po nilang hino-hostage dito yung mga pasahero. Alam mo, Caboy, i-share ko lang, nabash nga ako dyan eh. Nabash ako dyan dahil ang sinasabi ko I was talking about commuter resilience, no? And may mga siguro nakabasa nung ng post ko binati ko sa binati ko hindi ito pagpapahirap sa commuters, kundi ito protesta sa gobyerno. Hindi naman namin pinag-usapan yung protesta nila. Ang gusto kong sabihin, ang mga commuters natin, sa daming ng tigil pasada na pinagdaanan natin ngayong taon at mga nakalipas sa taon, talagang tuloy lang ang laban nila. Kasi hindi po sila pwedeng tumigil sa trabaho. Kahit walang masasakyan, hahanap ng paraan. Kaya nandiyan naman po ang gobyerno para tulungan sila na makasakay kung kailangan man. Pero Caboy, maraming salamat. Hindi kayo sumama sa Tigil Pasada at nakatulong po kayo sa mga commuters. Katulad nga po na sinasabi ko kanina, marami nga po, mabilis yung namin ng mga commuters kaninang umaga, 7:40. Halos lahat nakasakay na. Caboy, kamusta naman ang mga miyembro nyo sa AltoDAP? Although, okay naman po sila dahil nung mag-denounce sila, tumawag po sa akin yung aking mga member na sinasabi nila na kung ikaw magsasabi, sasama kami dahil sa ano. Pero sa ngayon po, ako po at ang Pasang Mazda at ang Busina, tatlo po kami, hindi po kami sumama rito. Opo. Dahil unang-una po kami magkakaalyado po kami at nakikipag-usap naman po tayo sa pamahalaan, lalo po sa ating kagalang-galang na sekretary ng DOTR. Tapos po, ang chairman ng MMDA natin, si Don Artes, nakakaharap po naman natin yan. At saka yun po yung kagalang-galang natin na ng chairman ng LTFRB na kung saan naman po talagang siya po ay tumutulong sa transport. Kung ano po yung pwede niyang ibigay ng madalian, ginagawa po niya. Ano naman po ang dahilan na para po tayo lumahok doon sa sinasabi natin na tigil pasada nila, Sir Kernel. No? Tama yan, Caboy. Alam mo, si Chairman Bigor Mendoza, ang puso niya nasa public transportation eh. Kung kausapin mo yan, bumababa pa sa opisina niyan, pupunta sa kalsada para makipag-usap sa mga gusto makipag-dialogo sa kanya. I mean, ganyan kabukas ang puso ni Chairman Bigor Mendoza. Pwede naman makipag-dialogo sa kanya. Pero, Caboy, nakatanggap na ba kayo ng mga cash assistance at saka mga fuel subsidy na inilatag ng gobyerno? Actually po, siyempre po, isa tayo doon sa nagsusulong. Unang-una po yung atin mong pang mga operator, no? Opo. Na yung pong fuel subsidy na pag traditional jeep po ay 5,000, yung pong iba pag modern po 10,000. Kalimitan po yung mga iba nakakuha na po, Opo. lalo po sa mga member ko dito sa Metro Manila, inuna po Metro Manila at i-roll out na rin po ito nationwide, nakakakuha na po. Kaya ngayon po yung at nung isang beses po, Kernel, gusto kong paalam sa inyo, magkasama po kami dito sa Marcos Highway na kung saan kasama ko pa rin yung kagalang-galang nating sekretary ng DOE na si Secretary Garin na kung saan po inilaunch yung 10 pisong bawas, no? Opo. Yun po. Maganda po ito. Ito po kasi kung mapapansin nyo po at nung na-interview nyo po ako na sinabi ko po na sana i-direct na lang na ilagay sa mga oil companies para pakinabangan talaga ng mga tsuper. Opo. Ay nangyari na po. Pinatawag po nila ako doon. Andun din po ako. Kaya lang siguro po ang dapat talaga nating ayusin yung listahan. Opo. Yung listahan ng
halimbawa po, ibibigay sa DO, ibibigay sa Land Bank, at dapat po talaga magtugma. Talagang ang dapat po lang mabigyan siguro dyan, Kernel, no? Oo. Yung pong talaga may prangkisa. Tama Ang naman. listahan Tama po naman. talaga ang manggaling po ito sa LTFRB, yung po ang sundin natin. At napakalaking tulong po sa amin ito, itong 10 piso. Kasi, Kernel, kung titingnan po natin, pag sinasabi po natin bawasin na stay-stock, no? Sa driver po, 6 pesos lang ang matatanggal. Ito po ay nagbigay ng discount na 10 piso. May Yes. sobra pa po kayong 4 Apat. na piso, Kernel. Oo nga eh. Di po ba? Napakaganda pong tulong nito, Kernel. At saka ano pa yan eh, no? Alam mo, Kaboy pinag-usapan nga namin dito sa programa namin, inisa-isa namin yung mga programa ng gobyerno para matulungan yung public transport. Ano? Unang-una, ayan na yung pinauna na yung cash assistance natin galing sa DSWD. Ngayon, yung 10 peso per liter discount. Tapos, meron pa yung itutuloy daw yung tupad tuloy pasada na bibigyan ng 695 per day yung mga driver, parang minimum wage, no, para bumiyahe lang. In addition to their yung income sa pamamsada, no? Tama po kayo. And yun nga, may fuel subsidy pa. I mean, siguro kahit hindi man natin mapababa o mapalapit sa 60 pesos itong presyo ng krudo o sa mga benepisyo na ibibigay ng gobyerno. Pati pala yung service contracting, Kaboy, ibinalita namin dito sa DWIC na ang Department of Transportation kay Secretary Banoy Lopez, nanganganap siya ng pondo para mapagpatuloy ang service contracting hanggang December. Hanggang katapusan ng taon. Tama po kayo, Kernel, dahil kasi nung hearing po namin, doon sa plenary hall, andun po ako. Opo. Isa po ako sa nagsalita doon sa mga congressman doon. Ang sinabi ko po sa kanila, kung gusto po natin lumawig ang service contracting, nananawagan ako sa mga congressman, congresswoman, at saka po andun ang transport sector, yung pong committee ng transport, si Congressman Franz Pumaren, biniro ko pa nga po siya, nasabi ko, idol, sana naman matulungan nyo kami, madagdagan ang pondo ng DOTR. Kasi po yung pondo natin na Kernel, Opo. 800 million. Oh. Yun na po sa service contracting. Parang ito po yung aabot hanggang July lang yata. aabot lang po ng 2 weeks to. 2 weeks Kernel. lang. Opo, 2 weeks lang po 2 ito. weeks lang. Kasi nationwide po ito. Opo. Oo. Kaya nga po ang sinasabi ko, kailangan po magkaroon kami ng pondo na 5 million. Opo. Yun Tama. po. Kasi 800 million lang eh. Saan po tatagal ito? Sana po, kung naririnig po ito ng DBM, sana po pag-aralan nyo, nadagdagan. Kasi ito pong ginagawa ng gobyerno, sa akin pong pananaw, personal pananaw ko po ito, ay malaking tulong na po sa amin to. Lahat po ng pamamaraan ng ginagawa ng gobyerno sa mga transport sector ay talaga pong pinapamadali nila yung pong pakinabang ng mga driver. Kasi po, pag na-interview ko, sinasabi ko pa Kernel, no? Opo. Parang ito pong inabot namin, mismo sahol pa sa pandemic. Totoo yun. Totoo yun. Kaming inabot po. Kasi nung pandemic po, iniiwasan natin yung sakit eh. Opo. Pero ngayon po, iba. Dahil pa ang mga driver po, ngayon lang po namin naranasan, itong parang namamalimos po kami. No? Pero nakakatuwa naman po dahil tinutugunan po ng gobyerno, lalo po ang kagalang-galang Chairman Mendoza. Tama po kayo sa tinuran nyo. Ang puso po niya talaga sa transport. Gusto niyang matulungan. Totoo yan. Opo, kasi nga po, at nakausap ko rin po ang ating kagalang-galang na Secretary Banoy Lopez, na sinabi ko na, Sir, tulungan niyo po kami doon sa mga utang namin sa mga modern, na kung po pwede po, makakuha kami ng moratorium na wag muna kami magbayad dahil talagang hirap na hirap muna kami. Kakausapin daw niya po yung mga bangko. Ang laki pong tulong. Dapat po siguro, Kernel, ganun ang gawin natin. Magtulong-tulungan tayo lahat. Hindi po kasi dapat yung private sector, public, kami pong public, gobyerno, magtulong-tulong po, magbayanihan po kung paano natin maibsan itong hirap na inadanas natin ngayon. Kasi, actually, Kaboy, na-interview ko rin dito si Asek Irene Dumlao ng DSWD at saka pinaliwanag niya talaga na sir, ang pinaka-apektado talaga ang public transportation. So, ang social net natin,
kailangan natin tugunan yung mga pangangailangan ng sektor na to. Unahin natin sila para makusyon yung impact ng pagtaas ng langis. Kaya may kita nyo po, halos lahat ng programa ng gobyerno nakatuon dyan para lang maiwasan ng pagtaas ng pamasahe, makusyon natin to. At makinabang din yung mga commuters kasi mga commuters sa service contracting 20% discount eh. Di ba? Tama po kayo doon, Colonel. Across the Kasi board. nga po. Oo, Opo, across the kasi, board. halimbawa po, kung senior ka, kung estudyante ka, bali 40% po Pero, yung oo, magiging 40% discount mo. na yan. Ang laking bagay po noon. Malaking bagay. Opo, kasi ang dito sa kernel, doon sa service contracting, ang sinasabi po natin dito, yung pag modern po, 40 pesos per kilometers. Opo. Pag traditional jeep po, 30 30 pesos per kilometers. Opo. Ngayon po, papasalamat din ako sa ating Pangulo dahil umorder na po siya na wag nang gamitin yung GPS. Kasi po yung GPS, kernel, may bayad ang yun. nangyayari po sa GPS, ang laki po ng sinisigil sa amin. Totoo. No? Ngayon, nung nag-meeting po, ando ng mga GPS, isa po ako nagtanong sa kanila. Oo. Ngayon, ang ginawa po lately, nag-utos po ang Malacanang na wag nang gamitin ng GPS. Ang gagamitin nilang po, kernel, napakagandang balita po nito. Oo. QR code na lang po na manggagaling sa LTFRB para hindi na mababawasan yung yung ibabayad ng gobyerno na yung po sa GPS, hindi na po mababawasan yung yung manggagaling sa amin, hindi na po kami magbabayad sa GPS. Kasi imagine, kernel, tinan mo naman. Opo. Kung sakali po, may GPS kami, ang sinabi nga ni Atty. Bigordo, nakiusap sa mga provider ng GPS, ang cap natin 500 lang. Oo, huhulog-hulugan. Opo. Huhulog-hulugan. Hindi po, yung cap na 500, monthly po per unit. Oo, ang laki din tama. po yun, kung halimbawa, kernel, Opo. meron kang 20 units. Oo. Sa 500 per units, magkano rin yun? 10,000. Opo, hindi po kasama dyan yung installation cost. Oh, I see. Di po ba? Oo. So, Yun, nakakatuwa po yung ginawa ng ating Malacanang, ng kagalang-galing na presidente natin, na itutusan po si Atty. Vigor Mendoza II, na pag-isipan nyo kung ano yung gagawin nyo. Kaya ang inaisip po nila, QR code, kernel. kaya nga So, napakaganda ng programa. Sana naman, alam mo, Kaboy, lagi ko sinasabi, buti nang meron kahit konti. Basta't meron, kaysa wala, ano? Itong mga Tama po kayo ron. mga programa ng gobyerno nakatuon talaga sa public transportation. At talagang inuuna ng gobyerno ang pangangailangan ng public transport. Para sa ganun, hindi lang kayo naman makikinabang eh. Pati yung mga commuters natin nakikinabang eh. Ang napakagandang balita doon, yung 20% across the board, 20% discount ka, pag senior citizen ka o kaya estudyante ka, 40%. Napakalaking bagay sa panahon na ito. Opo. Di ba? So, Kaboy, naka-ready na ba kayo para dun sa service contracting? Kailan po magro-roll out to? Dapat kahapon, di ba? Actually po, doon sa dito po, lahat po ng sasali, para po doon sa hindi nakakaalam, ito po yung online registration po ito. Okay. Opo, madali online. na kung online. Opo, napakadali po. Kasi Oo. ito nga pong ating chairman ng LTFRB, ayaw po yun matagal. Gusto po niya yung madali. Pag sinabi po magpa-implement na tayo, implement na po tayo. Kasi ang mangyayari po, may pilot project. Ito po yatang Commonwealth at saka EDSA Busway. Opo. Yan po yung inuna. Tapos ngayon po, nag-register na po kami kung sino po yung gusto namin sumali. May listing po yan, sir, ng talagang na listahan na lalabas nila na pwede kang sumali doon sa mga rota. Ang alam ko po yan, mga 1,000 route yan. Oo. Yun muna yung pilot project. Tapos po, susunod na, kaya nga po naghahanap yung ating kagalang-galang na sekretary, na si Secretary Banoy Lopez, ng dagdag pondo para po buong Pilipinas magawa na po natin ito. Tsaka mapalawig to ng ilang buwan pa. Opo, mapalawig po. Tama po kayo. Kasi hindi natin, wala pa tayo kasigurahan kung kailan matatapos yung kalbaryo natin dito sa gusto ko na rin sa po Middle i-share East. sa inyo, Kernel, no? Opo. Kanina po, sa DOH naman kami, mayroong programa ang DOH na nagdala ko ng mga 50 driver Opo. na nagbigay po sila ng gulay at saka bigas. No? Okay. Opo. Tapos, ayuda na rin po silang ibinigay. Pagkatapos po, in-enroll kami doon sa Yakap.
Yun nga, alam Na mo, marami pong hindi nakakaalam dyan, sir, sa yakap. Yan. Kaya ako, nag-interest akong pumunta kanina. Kami po ni kasamang Obet, nagpunta kami. Baka po ito yung maging daan, yung mga driver, pag naka-member po sila rito, opo, ay baka po yung pagpapacheck up nila ay libre. opo. Alam mo, Kaboy, gusto ko kayong kontakin dyan kasi may nakausap akong provider ng PhilHealth Yakap. May clinic sila. Then, accredited sila ng PhilHealth Yakap. Ngayon, yung mga miyembro nyo, kasi yung Yakap, para sa kalaman na po ng lahat to, hindi lang po ng mga nasa transport sector, yan po ay pre-hospitalization, preventive po yan. So, ibig sabihin, meron kayong 20,000 worth na medicines, kung kailangan nyo sa maintenance, pwede nyo po gamitin yon. Tapos, kung magpa-check up, kasama na po, covered na po. Hindi na Tama po po, kailangan Colonel. maging inpatient to avail of your PhilHealth. Itong Opo. PhilHealth Yakap, prior na ma-confine kayo, pwede kayo magpa-check up, yun na po ang gagamitin nyo. Tama po yun, Napakagaling. Colonel. Ano? Ngayon ko lang po nalaman yun na yakap kasi dati po ako gustong-gusto ko rin mag-enroll. Kaya lang, hindi ko Opo. naiintindihan. Opo. Pero kanina po, naintindihan namin. Kasama po namin si Secretary Ted Herbosa. Opo. Tapos yung presidente po ng PhilHealth, si Edwin Mercado, kasama rin po namin. Kaya nga sabi ko, nagulat po sila sa akin nung sinabi kong nationwide ako. Oo. Akala siguro nila, pangkaraniwan lang tayo, Kernel, ano? Hindi. Opo. Yun nga po, medyo maganda naman po yung naging naging usapan Oo. po na yun nga po, ang gusto ko po ito palawakin sa transport. Kasi nga po, ang transport, hindi po nila naiintindihan to dahil kasi siyempre po, alam Oo. niyo naman ng mga driver, Kernel pagdating sa online na, nahihirapan na. Yes. Diba? Hindi, itong alam mo, Kaboy, mag-usap tayo minsan. I can introduce this guy to you. Open po ako dyan, Kernel. Para Open po para ako dyan. matulungan yung mga miyembro nyo, pati yung kay Ka-Obet, para ma-avail Opo. nila tong yakap na napakagandang programa ng gobyerno to, yung PhilHealth Yakap. Hindi na po ito hospitalization, kundi preventive care na po. Para pang, Kernel, tayo po pala lahat ngayon, parang naka-enroll na tayo sa Kami po naka-enroll na tayo sa PhilHealth. Lahat na ng Pilipino naka-enroll Opo. sa PhilHealth, no? Yung Kailangan universal na lang health, pong magparehistro tayo, kumuha tayo ng PhilHealth number para yung po yung magamit natin sa yakap. Yes, tama po Ay, yun. marami pong hindi nakakaalam. Alam mo, Kaboy, no, hindi lang about transport strike, excise tax, service contracting pinag-usapan natin, pati itong benepisyo ng PhilHealth para sa ating mga transport members, napakalaking bagay po niyan. Programa po ng gobyerno na kailangan nating i-avail para makakuha po tayo ng benepisyo. Alam nyo, Kernel, napakalaking tulong nyo po dahil kayo yung sa media po. Kasi pag naririnig po nila yung interview ko, nagugulat sila. Kasi siyempre, alam mo, Kernel, kasi naman po ako, kaya naman po ako ganito, dahil po galing ako sa baba, namasada Opo. po ako 25 years to 30 years po ako namasada. Yes. Kaya po sinasabi ko, mahal ko yung mga pasero. Kasi nakapagtapos ko po yung anak ko sa pamamasada ng jeep. Opo. Kernel. Opo. No? Mm-hmm. Congratulations, Kaboy. Anyway, maraming salamat po, Kaboy, sa pagtulong at pagmamalasakit sa ating mga commuters. Maraming salamat po Siyempre sa po. oras nyo sa interview na ito. Sa uulitin, Kaboy, maraming salamat po. Open po. Pag tumawag lang po kayo sa akin, basta magbibigay po tayo ng daan kasi mas maganda po ito, nagkakatulungan po tayo. Maraming salamat po sa inyo at God bless po, Kernel. Salamat po. Ayan po ang presidente ng AltoDAP, si Kaboy Vargas, no?